Sa isang tao, ang unang nakikita natin ay ang itsura. Hindi naman agad nakukuha ang atensyon natin sa kabaitan lang. Napapalingon tayo kapag gwapo o maganda, maputi, matangkad, at kapag maganda ang katawan. Hindi naman sa pagmamayabang pero alam ko sa sarili ko na isa ako sa mga taong ipinagpala sa itsura. Natawagin nyo na lang sa pangalang Romeo. 33 years old at nagtatrabaho bilang security guard. Tall, dark and handsome kung i-describe ako ng mga babaeng nagkakagusto sa akin. Nalabas ko lang ang dimple ko, napapangiti ko na agad sila. Tapos sabayan ko pa ng natural kong charm. Madali kong nakukuha ang loob ng babaeng gusto kong pormahan. Kinoy at Nikki, alam kong medyo nayayabangan na kayo sa akin pero yun ang totoo. Kaya sobrang madali sa akin na makabingwit ng mga magaganda at sexy na babae. Sa madaling salita, matinik ako sa mga chicks. Dahil sa taglay kong kagwapuhan at appeal, naging isang dakilang babaero ako. Kapag nagustuhan ko, popormahan ko. At kapag ayaw ko na, nagsawa na, bibitawan ko na lang agad. Hindi ako natatakot na maubusan ng liligawan dahil madalas mismong babae na ang lumalapit sa akin. Uy, Romeo, patahimikin mo naman yung cellphone mo, ang ingay. Pati wasay akong kumakain dito, nadidistract ako dyan eh. Arte naman ito. Si Simo yung nagtitext sa akin, ayaw tumigil. Sino ba yan? Si Hana. Ha? Si Hana? Yung babae sa birthday ni Rudy kagabi, yung maganda, yung sexy? Nakuha mo yung number niya? Oo nakuha ko yung number ni Hana. Yung maganda at sexy na babae sa birthday party ni Rudy. Galing ko, di ba? Honey, pinsan, idol talaga kita. Ang bilis mo ha? Sus! Ako pa. Parang hindi mo ko kilala. Sing bilis ko yung kabayo pag pumuporma ako sa babae, no? Isang ngiti ko lang, kuha ko na agad sila. Oh, tapos? Anong balak mo kay Hana? Hanggang text na lang ba yan, ha? Hindi, syempre, pupormahan ko to. Kilala mo naman ako. Kapag gusto ko, nakukuha ko, di ba? Konting bola ko lang dito kay Hana, makukuha ko na to. Ayos yan ah. Sige nga. Kung popormahan mo si Hana, paano naman si Gina? Bahala na, parang wala naman na yata kami nun eh. Parang? Hindi ka na naman sigurado? Ay, nako, ayan ka na naman. Tingnan ko lang kung anong gagawin mo kapag sinugod ka ni Gina. Romeo! Lumabas ka dyan, Romeo! Sino yun? Si Gina yun. Uy, insan, lumabas ka. Sabihin mo wala ako. Lumabas ako. Eh bakit ako? Ikaw na, girlfriend mo yun, di ba? Sige na, ikaw na. Buksan mo na. Sige, kung nakakausap. Problema mo kung humaharap? Ayaw ako magtatago Tama. Sa CR na lang ako magtatago. Makainis naman to si Gina. Ayaw mo nahimik eh. Uy, ikaw pala yan, Gina. Kumusta ka na? Huwag mo akong makamusta-musta ha dahil mainit ang ulo ko. Asan si Romeo? Ilabas mo siya! Ha? Si Romeo? Wala siya eh. Wala? Yung totoo, nasan siya ha? Ano, nasa pugad na naman ng ibang babae? Hindi. Umalis. Hindi ko alam kung saan pumunta. Baka bukas makakauwi na yun. Nasaan nga siya, Lawrence? Siguro tinatago mo yung pinsan mo, no? Ilabas mo siya! Hoy, Romeo! Lumabas ka dyan! Harapin mo ako ng parang tunay na lalaki! Gina, kahit pa maubos yung boss mo sa kakasigaw, hindi lalabas si Romeo dahil wala nga siya dito. Buisit na lalaking yun! Maski sa cellphone ayaw makipag-usap sa akin. Kapag talaga nakita ko yun, puputulan ko siya ng kaligayahan. Hoy, Lawrence kapag bumalik yung hinayupak mong pinsan, sabihin mo, harapin niya ako. Hindi mo bigla na lang siyang parang bulang mawawala sa landas ko? Hindi pa kami kamo tapos? Oo, sige, makakarating yan. Huwag kang tumawa dahil walang nakakatawa, ha? Kaalis na nga. Buisit talaga. Bye, ingat ka, Gina. Loko-loko talaga tong si Romeo. Shh! Ano? Umalis na ba? Umalis na. Salamat, umalis din. Loko-loko ka talaga, no? Pagkatapos mong utuin, iiwanan mo na lang basta-basta. Grabe naman to. Ano ba gusto mong gawin ko? Makipaglapit pa sa kanya kahit hindi ko na siya gusto? Bakit ko naman lolokohin yung sarili ko? Mas maganda na rin to. Magsasawa rin yan. Sana nga, at sana rin magtino ka na. Diyos ko, ilang babae na ba yung sumugo dito sa bahay nang dahil sa'yo? Alam mo, umayos-ayos ka na. Andyan lang si Karma. Alam mo tol, maayos naman ako eh. Hindi ko nakasalanan kung patay na patay yung mga babae sa akin. Basta ako, kapag gusto ko, popormahan ko. Kapag ayoko na, iwan ko na.
Ganun lang ang buhay, insan. Hindi mo kailangan magtiis sa isang sitwasyon kung hindi ka na masaya. Talaga to. Ewan ko sa'yo, kumain na nga tayo. Nikki at Kinoy, minsan medyo masakit din sa ulo ang pagiging gwapo. Para akong preso na tumakas sa presinto sa kakatago sa mga babaeng naghahabol sa akin. Sa mga babaeng ilang beses ko nang sinabihan na ayoko na pero mga ayaw bumitaw. Hindi ko naman sila masisisi dahil para sa kanila, para akong isang trophy na pinagmamalaki nila sa mga kaibigan. Isama pa na talagang lover boy ako. Alam ko kung ano ang mga kiliti nila. Hindi lang naman kasi ako chick boy. May pagka-romantic din naman ako. Robin Padilla ang datingan ko. Ilang beses nagpabalik-balik noon si Gina sa bahay at ilang beses din siyang nabigo na magkita ko. Siyempre, todo tago ako para hindi ko na siya makausap. Hanggang sa pinalipat ako ng management sa ibang lugar at pumayag ako. Dito ko na nakilala si Donna. Ubod ng ganda at bait. At eto na naman ako. Umiral ang pagiging babaero ko. Kaagad ko siyang niligawan at unti-unting kinuha ang loob niya. Ganda ng panahon, no? Nakaka-relax. Simpleng the moves ah. Ha? Anong the moves? Wala naman akong ginagawa. Talaga. Kunwari nag-uunat pero simpleng nilagay ang kamay sa balikat ko. Sorry, hindi ko sinasadya. Ano ka ba? Ayos lang. Wala namang problema sa akin kung aakbayan mo ako eh. Nililigawan mo naman ako kaya ayos lang talaga. Alam mo, mas maganda kung sasagutin mo na ako para ayos na talaga. Anong akala mo sa akin easy to get? Paghirapan mo muna ako, no? Na-challenge ako dun pero sige, liligawan kita ng liligawan hanggang sa mapasagot kita. Bakit nga pala ako? Bakit ikaw? Bakit akong nililigawan mo? Ang dami mo namang pwedeng ligawan na mas maganda sa akin, mas sexy. Ikaw ang mas gusto kong ligawan Wala namang problema dun, di ba? Wala naman. Pero paniguradong marami ang may gustong sumabunot na sa akin. Susaya mo sila dyan basta ako. Iisang babae lang ang gusto ko at ikaw yun. Kaya huwag ka na magtataka kung ikaw lang yung binibigyan ko ng atensyon. Dahil sa lahat, ikaw ang bumihag sa puso ko. Naks! Hanip sa linya na. Mukhang sanay ka na sa pambobola ng mga babae. Ilan na bang nahulog dyan, ha? Hindi na lang tayo magbilang. Mukhang madami. Sa mga galawan mo, ang dami mo na sigurong napaiyak. Uy, hindi Good boy ako. Saka, kung nakapagpaiyak man ako ng babae, paniguradong hindi ko naman sinasadya yun. Alam mo, ang kahinaan ko yung babaeng umiiyak. Diba? Hindi kinakaya ng konsensya ko yun Wow, good boy na good boy baka naman binobola mo lang ako para sagutin kita. Mas lalong hindi ko gawain yun. Kaya ako nga pinapatunayan sa'yo na karapat dapat ako maging boyfriend mo. Dahil kapag sinagot mo ko, hindi naman sa pagmamayabang araw-araw may ngiti dyan sa labi mo. At araw-araw mo rin mararamdaman na ikaw ang pinakamagandang babae sa buong mundo. O kahit sa buong kalawakan pa. Tumigil ka nga. Punong-puno ka na ng pambobola sa katawan. Hindi naman ako nambobola. Nagsasabi lang naman ako ng... Romeo! Bakit ako sinundan yan dito? Hoy! Ilang araw na kitang tinatawagan, tinetext at pinuntahan sa bahay niyo, tapos dito lang pala kita makikita, ha? Ano nangyari sa'yo, ha? Romeo, kilala mo ba siya? Si Gina, ex-girlfriend ko. Ano? Ex-girlfriend? At kailan tayo naghiwalay, ha? Kasi sa pagkakaalala ko, hindi tayo naghiwalay. Baka naman ikaw lang ang nag-iisip na hindi pa kayo naghihiwalay ni Romeo. Excuse me? Sino ka ba, ha? Bakit kasama mo yung boyfriend ko? Boyfriend? Di ba siya na nga nagsabi na ex-girlfriend ka na niya? At para sa kaalaman mo, ako na ngayon ang nililigawan niya. Nililigawan ka lang pala. Pero kung umasta, parang girlfriend na. Hoy! Bago ka mag-comment dyan ng kung ano-ano, pwede pakicheck kung sino ka ba talaga sa buhay ni Romeo, ha? Alam ko naman ikaw, alam mo ba kung saan ka nakalagay sa buhay niya? Pwedeng pag-usapan natin to sa... Manahimik ka! Hoy,
malanding pinaglihisahigan. Layo-layuan mo ang boyfriend ko ha kung ayaw mong masunog ng buhay. Hoy ka rin! Bago ka magbanta dyan, baka naman gusto mong i-check kung may karapatan ka pang bakuran si Romeo. Baka kasi isa ka lang ambisyosa at ilusyonadang ex-girlfriend na hindi makamove on. Mang aagaw! Aray! Aray ka ba? Ang gusto mo ganito, ha? Sige! Sige ka! Tama na! Tumigil na nga kayong dalawa! Ano ba, Gina? Tigil na! Hoy! Gina, pwede ba umalis ka na? Matagal na tayong tapos! Ano? Papalit mo ako sa mukhang pana yan, ha? Nakikiusap ako sa'yo. Okay, tantanan mo na ako, tapos na tayo, tanggapin mo na yun! Magsama kayong dalawa! Malabdig babae ka, ha? Hindi pa tayo tapos! Hindi pa tayo tapos! Hindi ako natatakot sa'yo! Ayos ka lang ba? Nasaktan ka ba? Ano ba yun, ha? Naghiwalay ba talaga kayo? Ngayon lang kayo naghiwalay dahil nandito ako. Matagal na ako nakipaghiwalay sa kanya. Okay, matagal na kaming wala. Ikaw na ngayon ang mahal ko. Bakit ako maniniwala sa'yo? Kung hindi ikaw ang mahal ko, anong ginagawa ko dito sa tabi mo, di ba? Oh, tama naman ako. Kaya, okay, kalimutan mo na si Gina. Isa na lang siyang nakaraan sa akin. Ikaw na ang mahal ko. Ikaw lang, wala nang iba. Nikki at Kinoy, medyo nahirapan ako ng konti kay Donna sa panliligaw. Nagpakipot pa kasi. Pero sa bandang huli, nakuha ko na rin ang oo niya. Hindi nagtagal, nagsama kami sa isang bahay. Wala naman naging problema sa akin ang ganong sitwasyon. Sa totoo lang kasi, sa lahat ng naging ex-girlfriend ko, si Donna ang masasabi kong pinakamalambing at pinakamabait. Kahit marami ang nagsasabi na napakaswerte ko na sa kinakasama ko ngayon, hindi ko pa rin mapigilan ang sarili ko na huwag tumingin sa iba. Siguro, parte na talaga ng buhay ko na magkaroon ng higit sa isang babae ang hawak ko. Natapos din ang paghahain ko. Ano pa bang kulang? Oo nga pala yung asukal. Wala pa dito sa lamesa. Oh, good morning, mahal. Buka na dyan para makakain ka na ng agahan. Sarap ng magahan natin ah. Siyempre, niluto ko talagang paborito mo. Danggit, itlog na maalat na may kamatis at sinangag. Ay, naku, mahal. Kaya lumalaki yung tiyan ko dahil parating masasarap ang mga pinapakain mo sa akin. Mula umaga hanggang gabi. Mahal! Di ba? Ang aga-aga kung ano tumatakbo dyan sa isip mo. Kumain ka na ng agahan. Sige na. Ang sarap nito, mahal ah. Ba talaga kapag may kasama pagmamahal pagkain? Ay, oo nga pala, mahal. May extra ka bang pera dyan? Meron naman. Bakit? May bibilig ka ba? Kasi may gagawin tayo sa Sabado. Day off mo yun, di ba? Oo. Anong meron sa Sabado? Magpapacheck up kasi ako eh. Oh, bakit? May sakit ka? Hindi. Sa katunayan nga niyan, nakapagpa-check up na ako kahapon. Itong mga nakaraang linggo kasi parang may kakaiba sa katawan ko. Parati ako nagugutom at kung ano-anong mga gusto kong kainin. Tapos parati akong parang pagod. So, anong sabi nung doktor na tumingin sa'yo? 8 weeks na akong buntis. Uy, mahal, narinig mo bang sinabi ko? Buntis ako, magiging daddy ka na. Sigurado ka ba? Buntis ka? Oo nga, bakit parang ayaw mo maniwala? Hindi, wala. Nagulat lang ako kasi sa pagkakaalala ko, nag-iingat naman ako. Kaya ano? Hindi mo ba gusto yung binalita ko sa'yo? Hindi. Okay lang naman. Masaya ako. Nagulat lang talaga ako. Okay, nagulat lang ako. Magiging mommy at daddy na tayo, mahal! Kailan tayo magpapakasal? Ay! Sorry. Nahulog. Ikaw naman kasi, binibigla mo ako ngayon sa mga sinasabi mo eh. Bakit? Ano bang masama sa tinanong ko? Di ba yun naman talagang dapat na gawin natin ngayong buntis na ako? Parang ngayon naman. Pero dapat isipin natin na magiging anak natin, yung future niya. Magagawa naman natin yan kung hindi tayo magpapakasal, di ba? Ayaw mo ba akong pakasalan? Hindi sa ayaw. Siyempre, ayoko naman na gawin natin yung isang bagay na hindi natin pinag-iisipan na mabuti. Kasal yun, man. Ano namang mali dun? Parehas tayong single, magkakaanak na tayo. Mahal naman natin ang isa't isa. Ano pa bang kulang? Hindi lang naman doon dapat binabase yung pagpapakasal. Marami pang bagay na dapat isipin. Pero... Huwag muna nating minamadali.
Ha? Unahin na muna natin yung anak natin. Yung mas mahalaga ngayon. Okay? Akala ko naman maingat ako. Tol, buntis si Donna. Binahay mo yan. Ano pang aasahan mo? Sa tama lang sa'yo yan. Baka yung bata pa magpatino sa'yo. Hindi pa ako handa maging tatay. Ayoko pa. O ayaw mo pala eh. Bakit binahay mo? Sana hindi mo binaba yung zipper mo kung ayaw mo palang magkaanak. Kasi kahit anong ingat mo, kapag oras na para maging tatay ka, wala ka nang magagawa, boy. Yan ang magagawin ko eh. Ayoko pa eh. Kapag may anak na ako, hindi na ako magiging malaya. Marami na akong hindi pwedeng gawin. Eh, loko-loko ka eh. O ayan, binigyan ka ng leksyon ng Diyos. Harapin mo yan. Lalaking lalaki ka, di ba? Pwes ngayon, ipakita mo yun. Sorry pero kung ipaan po na lang kaya namin ni Donna yung bata. Sira ulo? Pamimigay mo yung anak mo? Malala na yata yung sakit mo sa utak eh. Tumigil ka nga. Ginawa mo yan kaya panindigan mo yan. Para kahit minsan may gawin kang tama naman sa buhay mo. Nikki at Kinoy, alam ko na marami na akong maling ginawa sa buhay ko. Maraming kapalpakan. Pero alam ko rin na hindi solusyon ang pagkakaroon ko ng anak. Pakiramdam ko, mas magiging magulo ang buhay ko dahil hindi pa naman ako handang magpakaama. Hindi pa ako handang magtrabaho para may pambili ng gatas at diaper ng bata. Na dapat magdoble kayod para makapag-ipon sa pagpapaaral. Ayoko pa ng mga ganong responsibilidad. Sa katunayan nga niyan, nagsisisi ako na bakit nakipag-live-in pa ako kay Donna. Di sana wala akong ganitong malaking problema. Di sana rin masaya lang ako. Malaya at walang iniisip na batang nakasalalay na sa akin. Nikki at Kinoy, sa bandang huli, wala rin akong nagawa kundi tanggapin na magiging tatay na talaga ako. Noong una, medyo mayos-ayos pa ng konti. Sabi ko pa nga, baka ngayon lang akong nahihirapang tanggapin ang katotohanan. Kaya ang ginawa ko, unti-unti kong niyakap ang katotohanan. Tinanggap na eto na talaga yon. Wala nang atrasan. At baka sa gagawin kong to, matutunan ko rin kung paano ba magmahal ng iisang babae. Ika nga nila, ang maging stick to one. Sabi ni Mama, dito muna daw ako ngayong gabi. Hindi rin kasi ako makaalis dito. Ang lakas ng ulan eh. Sige, tama. Diyan ka na muna magpalipas ng gabi. Baka magkasakit ka pa kapag sumugod ka sa ulan. Ikaw na munang bahala sa hapunan mo ha. Magprito ka na lang ng galunggong dyan. Sige, ako na bahala sa sarili ko dito. Siya. Tinatawag na kasi ako ni Mama eh. Uuwi rin ako bukas ng umaga dyan. Bye, mahal. I love you. Bye. Ako lang mag-isa dito sa bahay. Day off ko pa. Ano kaya magandang gawin? Alam ko na. Hayain ko na lang ulit uminom si Lawrence. Parati naman yung game sa inuman eh. Uy, sino yung kumakatok? Sandali lang! Sino po si... Uy, ano ginagawa mo dito? Hi, Romeo. Kumusta ka na? Ano kailangan mo? Wala lang. Gusto lang sana kitang kumustahin eh. Busy ka ba? Baka gusto mong magkape muna, magmerienda. Marami akong ginagawa eh. Malis ka na. Pwede ba tayong mag-usap kahit sandali lang? Ano pa bang pag-uusapan natin? Sa pagkakaalala ko kasi, simula nung iwan mo ko para sa tito ko, wala na tayong dapat pag-usapan. Malinaw naman sa akin na niloko mo ko. Hiwalay na kaming dalawa. No, ngayon, gusto mo tumalon ako dito sa saya, ha? Dahil sa nalaman ko hiwalay na kayo. Karma tawag dyan. Alam kong malaki ang kasalanan ko sa'yo. Pero gusto ko lang malaman Na nagsisisi ka na. Na sana hindi mo na lang ako pinagpalit sa iba. Na sana hindi mo ko sinayang. Na sana hindi mo sinayang lahat ng ginawa ko para sa'yo. Oo. Pinagsisisihan ko ang lahat ng yun, Romeo. Di pagsisihan mo. Hindi mo naman kailangan puntahan ako dito para magsisi ka. Dahil kahit anong gawin mo, kahit lumuhod ka pa sa harapan ko, wala ka na mapapala sa akin. Pero, mahal pa rin kita. Mahal? Mahal, ha? Sigurado ka bang alam mo yung salitang yun, ha? Baka naman mahal mo lang ako ulit dahil wala ka nang mahita dun sa tito ko. Romeo, makinig ka naman sa... Tumigil ka na, Judy. Please. Hindi ako pumupulot ng basura ng iba. Hindi ko kinukuha yung
pinagsawaan na ng ilang beses. Hindi ba siya magaling kaya nakulangan ka tapos iniwan mo? O sige, pagbibigyan kita kahit isang gabi. Baka lang kasi na may mismo yung mga ginagawa ko sa'yo sa kama kaya nakikipagbalikan ka sa akin. So ano, di tara. Hindi yun ang dahilan kung bakit ako nandito. Pera. Pera, ganon. Ano ba talagang klaseng babae ka? Ha? Babaeng naghahabol ng kaligayahan o babaeng naghahabol sa pera? Pero mukhang parehas naman Diba? So, malanding babae ka, diba? Alam kong nagkamali ako. Alam kong nasaktan kita pero hindi naman tama. Nabastusin mo ako ng ganyan. Tapos ngayon nagmamalinis ka. Ha? Santa-santahan na parang walang ginawang kalokohan noon. Ha? Alam mo, ikaw mismo nagbigay ng dahilan sa akin para bastos-bastusin kita ngayon Alam mo, kabastos-bastos ka naman kasi hanggang ngayon Diba? Kaya kung ayaw mo mawala yung katiting na respeto ko sa'yo, umalis ka na. At wag ka nang babalik. Hindi na kita kailangan sa buhay ko. Ang sarap talaga uminom. Sana bumili ako ng isa pa sa tindahan. Bakit ngayon ka lang nakauwi? Umuwi ako dito nung walang tao Minom ako. Bakit? Sama ba uminom? Kasama mo na naman si Lawrence, no? Romeo, okay lang naman ang uminom. Pero sana naman magsasabi ka. Buti na lang may susi ako ng bahay kaya nakapasok agad ako. Ni hindi man lang kita matawagan na uuwi na ako. Bakit ba nakapatay ang cellphone mo? Ewan mo, baka lobat. Ayos ka lang ba? Bakit ka ba naglasing? Wala, gusto ko lang. Bakit? Masama? Wala ka ng kwentang kausap. Sige na, matulog ka na. Pag ganyan kayong mga babae. Ha? Parating yung sinasabi na parati na lang namin kayo niloloko. Iniiwan, pinagpapalit sa iba. Kaya kami mga lalaki, tingin ng iba, manluloko. Pero di ba mga manluloko rin naman kayo? Ano ba pinagsasasabi mo? Minahal kayo, ginawa kayong reyna. Pero anong ginawa nyo? Nagloko kayo, kirap ng iba. Tapos kami pa yung masama. Ayos talaga yung mundo, no? Daya Madaya kayong lahat. Matulog ka na nga. Lasing na lasing ka na. Kaya ikaw, Donna, alam ko rin naman na ipagpapalit mo rin naman ako sa iba tulad ng ginawa niya. Hindi ko kayang gawin yan. Narinig ko na yan sa iba. Pero, tatandaan mo ha, hindi na ako magpapaloko. Hindi ko na hayaan na magmukhang kawawa sa lahat ng tao. Ako si Romeo. Ako ang iniiyakan, di ako ang umiiyak. Okay? Naintindihan mo? Kung ano-ano na yung mga sinasabi mo Pumasok ka na sa loob ng kwarto. Nikki at Kinoy, si Judy nga pala ang dahilan kung bakit naging ganito ako. Nawalan ng tiwala sa salitang pag-ibig. Kung bakit mas pinipili kong manakit ng iba kaysa ako ang masaktan. Nang makita ko ulit siya, bumalik lahat ng sakit sa akin. Naaalala ko ulit na minsan sa buhay ko, naranasan ko na rin ang maloko. Maiwan at ipagpalit sa iba. At hindi lang basta ibang tao yun. Mismong tiyuhin ko pa. Ang sakit, di ba? Nakakawala ng tiwala, di ba? Lalo na ako na sobra kong minahal si Judy. Na lahat ng meron ako, binigay ko sa kanya. Niwala na nga akong tinira para sa sarili ko. Basta ang importante lang sa akin, makita ko siyang masaya. Pero hindi ko inakala na ibang kapalit pala ang ibabalik niya. Akala ko unti-unti na akong nagbabago. Pero dahil sa isang sakit na dulot ng nakaraan, bumalik ako sa dati. Ang Romeo na hindi marunong magmahal, walang ibang ginawa kundi ang manakit ng puso ng iba. Hi, mahal. Kanina ka pa ba naghihintay dito sa labas? May ginawa pa kasi kami kaya ngayon lang ako nakalabas Hindi, kararating ko lang halos. Tara na, saan tayo kakain? Wala ko. Mukhang may date kayong dalawa. Kanina pa kasi ako kinukulit nitong kumain daw kami sa labas Mukhang ako yata yung pinaglilian Uy, ko! Napakamalas naman ng batang yun. Nakaulo ka rin no? Sige na nga man. Ikaw, Lawrence, ano? Ang punta mo? Ewan ko. Basta umuwi lang ako dito para tipid. Sige. Kita-kita na lang tayo bukas. Hoy! Ikaw pa yung tinatawag niya? Hindi ko alam. Hindi ko naman niya kilala. Layuan mo yung girlfriend ko! Uy! Romeo! Layuan mo si Christine kung ayaw mo papatay kita! Teka, ano ba pinagsasabi mo? Hindi niya kilala yung Christine! Bakit hindi mo siya tanungin ha? Niloloko ka lang din yan! Uy, tama na yan! Uy, ano yan? Ano ba? Tama na yan! Ano? Lumabang ka! Ano ba?
Sa babae ka lang ba magaling, ha? Ano? Nasaan ang tapang mo ngayon? Uulitin ko, layuan mo yung girlfriend ko. Ano ba? Bitiwan mo nga ako! Oh, ito na, bibitiw na, ayan na. Alam mo, ikaw tandaan mo tong araw na to, Ano ba nangyayari? Sino ba yun Hindi ko kilala. Alam mo, mas mabuti pa kung umuwi na lang kayo para magamot yung sugat mo. Sige na. Kukuha lang ako ng yelo para sa mukha ko. Sino ba talaga yon ha? Bakit galit na galit siya sa'yo? Tsaka sino ba si Christine? Kilala mo ba yung girlfriend niya? Pwede ba, Donna? Hindi ka na muna. Naririnti na ako sa boses mo eh. Mas lalong sumasakit yung ulo ko sa'yo. Eh kung sinasagot mo kasi yung tanong ko, eh di sana hindi ako paulit-ulit na nagtatanong sa'yo. Umamin ka nga, sino ba talaga yung Christine? Wala nga lang yun. Hindi ko siya kilala. Ba't ba ang kulit mo? Eh bakit pakiramdam ko nagsisinungaling ka sa akin? Romeo, ano ba talaga yung totoo ha? Umamin ka. Nang bababae ka ba? Ano? Sumagot ka! Anak naman ng ano ba? Hangin ba kausap ko? Romeo, sumagot ka. Nang bababae ka ba? Oo, yan. Sagot ko na yung tanong mo. Ayos na ba? Mananahimik ka na? Bakit? Bumabalik ka na naman ba sa dati ha? Akala ko ba nagbago ka na? Ewan ko. Hindi ko alam. O baka hindi naman talaga ako nagbago. Ewan ko. Bahala na. Ano pa bang kulang ha, Romeo? Ano pa bang dapat kong gawin para magbago ka na? Diyos ko naman, magkakaanak na tayo. Hindi mo ba naisip na buntis ako? Bakit nakagalit mo dyan? Iniwan ba kita? Pinagpalit ba kita? Hindi naman na. Inibigyan pa nga rin kita ng sustento dyan sa pagbubuntis mo. Nandito pa rin naman ako. Kasama mo At ako. sa tingin mo okay na yon ha? Huwarang ama ka na sa mga ginagawa mo? Hindi na ako pwede magreklamo dahil tuwing gabi naman sa akin ka umuwi? Habang buong araw, nagpapakasasa ka sa pugad ng ibang babae? Dapat ba ako ba kontento sa ganon ha? Ano ba nangyayari sa'yo ha? Pwede mo naman sabihin sa akin kung ano yung pagkukulang ko? Kasi pupunaan ko naman yun. Kung may problema tayo, ayusin natin. Hindi yung hahanapin mo sa iba yung hindi mo mahanap dito. Sana kahit isang beses, isipin mo naman ako. Isipin mo yung anak natin sa tuwing iisipin mong magpakasaya sa ibang babae. Magpakalalaki ka, Romeo. Please, magbago ka na. Nikki at Kinoy, nakaramdam ako ng awa kay Donna. Nakita at naramdaman ko na sobrang niya akong mahal. Isang pagmamahal na alam ko sa sarili kong hindi ko kayang tumbasan. Hindi naman ako talagang pusong bato kaya pinagbigyan ko siya sa gusto niya. Sinubukan ko ulit. Sinubukan kong maging ama sa magiging anak namin at mahalin siya ng totoo. Pero alam niyo ba, yung pakiramdam na araw-araw kang nagkukunwari. Na alam mo sa sarili mo na hindi ikaw ang kaharap ng iba. Mahirap, di ba? Alam ko ang pakiramdam na yon dahil yun mismo ang nararamdaman ko sa relasyon namin ni Donna. Oo, napapangiti ako kapag nakikita ko siyang masaya dahil sa mga ginagawa ko. Pero kapag tapos na ang pagkukunwari, nakakaramdam ako ng pagod. Napapatanong kung hanggang kailan kaya ako magiging ganito. Hanggang kailan ko yayakapin ang pagbabago na hindi ko naman ginusto. Oh, mahal, nakauwi ka na pala. Kumusta ang trabaho? Ayos naman. Kumain ka na ba? Hindi pa kasi ako nakakapagluto eh. Ayos lang. Hindi pa naman ako masyado nagugutom. Sige, tapusin ko lang to tapos magluluto na ako. Inaayos ko na kasing uniform mo para bukas eh. Parati ka kasing nagmamadali kaya parati rin gusto ang uniform mo. Pero ito, ayos na to. Salamat. Ayos ka lang ba? Bakit parang ang tamlay mo naman yata? May sakit ka? Wala. Ayos lang naman. Pwede ba tayo mag-usap? Oo naman. Tungkol saan? Gusto kong pasalamat sa mga ginagawa mo para sa akin. Sa pag-aalaga, sa pagmamahal. Higit sa lahat sa pagtsatsaga sa akin, sa pagpapatawad. Ginagawa ko naman ang mga yun dahil mahal na mahal kita. Pero hindi ako yung tamang lalaki para sa'yo. Ha? Anong ibig mong sabihin? Hindi ako dapat mahalin tulad ng pagmamahal mo. Sa mga katulad ko kasi, hindi dapat inaalagaan eh. Hindi dapat pinagtsatsagaan. Okay ka lang ba? Hindi ka bagay sa akin. Dapat ang pinipili mo yung mamahalin ka. Yung kabaliktaran ko. Yung lalaking kayang pantayan o kahit higitan pa yung pagmamahal na kaya mong ibigay. Teka. Hindi na kita maintindihan eh.
Saan ba patungo itong pinag-uusapan natin? Hiwalay na tayo. Ano? Bakit? Sinabi ko na sa iyo yung dahilan. Hindi ako yung tamang lalaki para sa iyo, Donna. Donna, wala akong kwenta. Hindi ako marunong magmahal. Hindi ko nga alam kung paano ako magsiseryoso sa buhay ko eh. Pero paano tayo? Ang anak natin. Hindi ko naman kayo papabayaan. Hindi ko tatalikuran ang responsibilidad ko sa iyo. Susustentuhan ko pa rin magiging anak natin. Yung tayo ang tinatapos ko. Imposible ang sinasabi mo, Romeo. Bakit kailangan natin tapusin yung tayo kung pwede naman nating ayusin ang lahat? Wala na akong pag-asang magbago. Hindi totoo yan. Kaya mong magbago, ayaw mo lang gawin. Ayaw mo lang tanggapin na karapat-dapat ka rin mahalin. At kaya mong magmahal ng totoo. Naramdaman ko yun eh. Hindi ako marunong magmahal. Huwag mong sabihin yan. Dahil kung hindi ka marunong magmahal, hindi ako tatagal sa'yo ng ganito. Hindi ako mawawala ng pag-asa na magbabago ka. Bigyan mo ang sarili mo ng pagkakataon na magbago. Na hindi ko kaya. Ayoko masaktan ka. Ayoko na mahirapan ka pa sa akin. Kaya mas mabuti na rin to. Mabuti dun! Ha? Nakikipag-iwalay ka sa akin. At ayaw mo kong saktan? Anong ginagawa mo sa akin ngayon? Nasasaktan ako, di ba? Ngayon ka lang masasaktan. Balang araw makakahanap ka rin ng Hindi. lalaking... Hindi ako papayag. Hindi tayo maghihiwalay. Ayoko! Tuwarin mo na ako. Bigay mo na sa akin to. Pero ito yung tama kong gawin eh. Nakapag-desisyon na ako. Yun na nga eh. Nagdesisyon ka ng ikaw lang mag-isa. Sarili mo lang ang inisip mo. Sige, tama yan. Sige, magalit ka sa akin para mas mapadali yung paglimot mo sa akin. Donna, patawarin mo ko. Hanggang dito na lang tayo. Ayaw na kitang masaktan kaya ako na lang ang aalis sa relasyon na to. I'm sorry. Nikki at Kinoy, alam ko ang tingin niyong lahat sa akin ngayon. Walang puso. Pero mas gusto ko na ganun na lang. Kaysa sa araw-araw ko siyang masasaktan. Alam ko rin kasi na hindi ko kayang ibigay ang buong puso ko sa kanya. Ang pagtitiwala na nasira dahil sa nagmahal ako noon. Dahil sa ngayon, hindi pa talaga ako handang magmahal ng totoo. Kaya imbis na iparamdam ko yon sa kanya parate, iniwan ko na lang siya. Ang mahalaga naman, hindi ko kakalimutan ang pagiging ama ko sa anak namin. Dito ko na tinatapos ang liham kong ito. Marami man ang nainis sa akin ngayon, pero umaasa ako na marami rin naman ang nakaintindi sa akin kahit papano. Maraming salamat Kinoy at Nikki sa pagbigay ng oras na mabasa ang sulat ko. Sana patuloy kayong pagpalain ng Panginoon. Lubos na gumagalang, Romeo.